Sa Class 3E ay dumating ang isang napakabilis na nilalang kaya nabahala ang lahat. Pero ito pala ang kanilang teacher na kailangan nilang patayin. Pero walang tumatama sa mga bala kaya nagawa pa nitong mag-check ng attendance habang pinagbabaril. Napagod lang ang mga bata dahil sa bilis nitong Mach 20. Kaya nagtanong ang mga estudyante kung mapapatay ba talaga siya ng kanilang espesyal na baril. Dahil dito ay pinakita niyang mapapatay nga siya ng espesyal na bala na ginawa ng government. Pero tumubo rin kaagad ang galamay. Tapos hinikayat sila nitong subukan siyang patayin bago ang graduation. Nagsimula ito sa pagtuturo ng English sa klase. Nang tinawag ni Kaya no si Nagasa dahil nakikita ang crescent moon na buwan kahit maaga pa. Ilang buwan nang nakalipas ay isang nilalang ang nangwasak sa buwan kaya nabahala ang mga tao. Tapos isang top secret teacher ang dumating sa Class 3E na sinabing siya ang nangwasak sa buwan at gagawin niya rin ito sa Earth sa susunod na taon. Giit ni Karasuma na kailangan nilang patayin ang nilalang na ito bago yun mangyari. Akala ng mga bata ay isa itong alien pero sinabi ng nilalang na dito rin siya lumaki sa Earth. Pinatotohanan naman ito ni Karasuma at isang top secret mission daw ang gagawin ng Class 3E. Sabay saksak pero napakabilis talaga nito at inayos lang ang kanyang kilay. Dahil di mapatay ng government ang nilalang ay pinayagan daw siya sa kanyang nais na magturo sa Class 3E Junior High. Binaril siya ngunit nahuli ng Chok ang special bullet. Saka sinabi ni Karasuma na makakatanggap sila ng 10 billion yen kung mapapatay nila ito. Pero nagka-green stripes ang mukha ng nilalang dahil minamaliit sila nito. Dahil kahit ang pinakamakabagong fighter jet daw ng government ay di siya kinaya kaya pinakintab niya lang ito. Binigyan din sila ng mga sandata na harmless sa tao pero delikado sa nilalang. Samantala sa present ay mapayapang nagtuturo ang teacher. Hanggang sa dumating ang lunch break kaya nagpunta muna ang nilalang sa China para kumain. Habang nasa biyahe ay nagche-check pa ito ng test paper. Nag-iisip si Nagasa kung paano mapapatay ang teacher. Nangyayain siya nila Ter Asaka para sa kanilang plano. Tinanong nito sa kanya ang mga impormasyon tungkol sa halimaw at kalaunan ay may pinagagawa sa kanyang mapanganib si Ter Asaka dahil wala naman na daw future ang mga napupunta sa E-class. Nagbalik ang nilalang na may dalang missile na nakuha niya daw sa Self-Defense Force ng Japan. Kalaunan sa klase ay tinanong ni Kanzaki ang pangalan ng teacher pero wala daw itong pangalan. Tapos lumapit si Nagasa para samantalahin na kulay pink ang teacher para subukang patayin. Pero pag-atake ay di pa rin siya nagtagumpay. Kaya niyakap niya ang teacher para maging suicide bomber kaya sumabog ang maraming special bullet na siyang plano ni Ter Asaka. Ngunit pinrotektahan pala ng teacher si Nagasa at nakatakas pa ito sa kanyang assassination at sobrang nagagalit ito dahil muntik na nilang masaktan si Nagasa kaya dinaan nito sa paglipad ng mabilis sa lugar ang kanyang inis. Saka nagbanta na kung ulitin pa nila ang suicide assassination ay siguradong sasaktan ng mga kaibigan at pamilya ng tatlong bugok. Saka pinalakas ang kanilang loob na makagawa ng malupit na assassination na di na kailangang magbuwis ng buhay. Kaya naman nalilito si Nagasa dahil napakabait nito sa kanila. Sa nakaraan ay may nakiusap pala sa nilalang na turuan ng assassination ang mga bata. Saka inamin nito sa klase na nag-e-enjoy pa daw siya sa mga pagtatangka sa kanya. Saka nag-green stripe na naman dahil sa kumpiyansa. Naisip ni Kayano na pangalanan itong teacher Koro Senai na may kahulugan na di napapatay, kaya Koro Sensei na ang itatawag nila dito. Sinakto nila Nagasa sa pagpapahinga ni Koro Sensei ang tangkang pag-assassinate sa pamamagitan ng baseball pero nasa likod na pala nila ito dahil nalaman niyang nilagyan nila ng anti-Koro bullet ang bola pero sa sobrang tagal ay nagkaroon pa pala ito ng maraming oras para kumuha ng gloves upang di masaktan sa anti-Koro bullet. Pero dahil dito ay pananghinaan ng loob si Sugino. Sa klase ay kinuha ni Koro Sensei ang notebook ni Sugaya dahil nagdo-drawing lang ito. At pagsapit ng lunch ay nagtungo ito sa New York para manood ng game. Kinamusta ni Karasuma ang kanilang assassination project ngunit mukhang malabo nilang mapatay ang nilalang na may bilis ng Mach 20 kaya nanonood na ito ngayon sa New York ng game. Ibinalik ng sensei ang baseball kay Sugino habang kumakain ng binili niya sa Hawaii. Nalulungkot si Sugino dahil nang mapunta siya sa E-class ay tinanggal siya sa baseball club. Inakala ni Nagasa na sinasaktan ni Koro si Sugino pero tinignan lang pala nito ang muscle composition niya para mabigyan ng advice sa tamang pagbato ng bola. Kaya nagtaka si Nagasa kung ba't napakabait sa kanila ng nilalang na nakatakdang tatapos sa Earth. Sagot ni Koro na siya kasi ang kanilang teacher pero nagdrawing pa ito sa notebook ni Nagasa na di nagustuhan ng bata. Nakuha na ni Sugino ang tamang teknik sa pagbato. Kaya niyaya niya sa labas si Koro Sensei para subukang patayin. Habang nagmemeryenda ay nagkunwari ang mga bata na mababait saka siya sinubukang patayin. Ngunit nakuha lang nito ang kanilang mga special knife at pinalitan ng mga bulaklak. Pero ito ang mga tinanim nila kaya muling nagtanim si Koro Sensei. Ngunit nadagdagan naman ang listahan ng mga kahinaan ng kanilang teacher. Dumating si Karasuma dahil nagpasya na rin siyang magturo sa E-class. Habang si Koro ay nagbigay ng partida pero di pa rin nila mapatay subalit naputol ang sanga at pinagtutusok nila sa lupa kaya napilitan itong umakyat sa bubong.
Pero masaya pa rin ang mga bata dahil muntik na nila itong mapatay tapos nadagdagan na naman ng notes ni Nagisa. Samantala isang pasaway na estudyante ang paparating na rin sa E-class para subukang patayin si Koro Sensei. Nagsanay ang mga estudyante sa tamang paghawak ng sandata. At mula ngayon ay si Karasuma na ang hahawak sa PE kaya naglaro na lang ng buhangin si Koro. Pinasugod ni Karasuma ang dalawang estudyante para patunayan na kulang pa sila sa karanasan sa patalim. Dahil kung matamaan na daw siya ng mga ito ay tataas ng kaunti ang chance nilang tamaan si Koro. Dumating na rin si Karma na natuwa nang makita si Koro Sensei. Ngunit nang makipagkamay siya ay sumabog ang galamay saka inatake niya ito. Nilagyan pala ni Karma ng mga particles ng special knife ang kanyang kamay kaya galit na galit ang naisahan na octopus. Di makaget over si Koro sa ginawa ni Karma. Subalit kinain pa ni Karma ang favorite niyang gelato na binili pa sa Italy ngunit sumabog ang mga paa dahil sa anti-Koro BB saka pinagbabaril nito. Nginudngud pa sa kanya ang ice cream dahil sinusubukan ni Karma ang pasensya nito kung di talaga sila sasaktan. Saka binigay ang perfect quiz at nagbanta na papatayin niya ang sensei. Kinamuhian na naman sila ng ibang section pero natatakot naman silang gripuhan ni Karma. Nagtanong din si Karma sa mga kahinaan ng teacher at na-excite dahil isa talaga siyang assassin. Kinabukasan ay nagdala ng octopus si Karma para inisin si Koro. At nang lumapit ito ay naghanda siya ng kutsilyo pero sa isang iglap ay kumuha si Koro ng isang missile at nagluto ng masarap na takoyaki para patunayan na malaki ang agwat nila. Kalaunan ay babarilin sana siya ni Karma pero nakuha agad ang baril at nilagyan pa ng design ang kanyang kuko. At sa cooking class ay umatake muli si Karma ngunit nilagyan lang siya ng apron at kinuha pa daw nito ng dropper ang mga natapon na liquid sa ere. Tapos sa klase ay nagbabalak na naman si Karma pero inayos lang ni Koro ang buhok nito. Nauubusan na ng ideya si Karma kaya tumalon siya sa bangin habang may baril. Subalit nailigtas pa rin siya ng sensei gamit ang spiderweb technique nito kaya napagtanto ni Karma na wala siyang pag-asang mapatay si Koro. Pero di namalaya ng sensei na nakuha na pala ni Karma ang kanyang wallet. Namili si Koro ng pagkain dahil sweldo niya na. Ngunit isang babae ang pinagkaisahan ng mga manyak kaya ipinasok sila sa kotse at ikinulong doon. Tapos pinasalamatan siya ng babaeng malaki ang hinaharap na nagpatulong pa na magtungo sa school. Kalaunan ay pinakilala si Teacher Irina na bago nilang foreign language teacher. Dahil dikit ito ng dikit kay Teacher Koro ay naisip ni Nagasa na baka magkaroon sila ng pagkakataon sa assassination. Pero habang nasa field sila Koro ay nalamang isang undercover assassin pala si Irina na pumapatay gamit ang kanyang alindog. Lumapit ito sa nilalang at nakiusap na bilhan siya ng Vietnamese coffee kaya umalis si Koro para bumili ngunit nakilala ng mga estudyante ang tunay na kulay ng mapanlinlang na assassin. Hinalikan din ito si Nagasa para sabihin sa kanya ang mga sikretong natuklasan kay Koro. At ang mga lalaki kanina ay mga kasamahan din pala ni Irina. Sa klase ay tinawag siya ng mga bata na Teacher Witch. Saka nakauwi na si Koro na dala ang pinabili ni Irina tapos niyaya niya itong makausap sa shed. At pagpasok nila ay inakit niya ito gamit ang katawan habang nag-aabang ng tamang pagkakataon ng mga kasama. Saka pinaputukan nila ito ng napakarami at napakatagal. Pero nalaman niyang di pala tinatabla ng mga normal na bala ang nilalang. Tapos pinakita ni Koro ang kanyang ilong na naamoy daw ang mga lalaki at mga firearms sa loob ng silid. Dahil dito ay pinarusahan niya si Irina pero narinig nilang parang nasasarapan. Paglabas ni Koro ay satisfied ito. Saka nakita nilang binihisan nito ng PA uniform ang dalaga dahil mabilis daw siyang inesikaso ni Koro Sensei sa loob gamit ang mga galamay nito. Kaya pagdating sa klase ay inis na inis si Irina. Nakiusap si Isegai na makipagpalit na kay Koro Sensei para makapag-aral na sila. Pero minaliit pa nito ang kanilang klase na pinakakulelat sa kaya hiniwalay sila sa bundok kaya pinagbabato siya ng mga estudyante. Pinakita ni Karasuma na gumagawa ng test si Koro pero magkakaiba ang mga tanong sa bawat estudyante ayon sa kakayahan ng mga ito. At sa PE ay sinasanay ni Karasuma ang mga estudyante kung paano tatamaan ang gumagalaw na target. Kaya nag-advise siya sa dalaga na dapat ay gampanan niya rin ang pagiging teacher. Kaya naman nagsimula na siyang magturo ng lingwahe sa mga bata dahil magagamit daw nila ito sa assassination. Dahil dito ay itinuring na rin siya ng mga bata na tunay na teacher pero tinatawag pa rin siya ng mga ito na Teacher Witch. Samantala babarilin sana ni Karasuma si Koro pero di niya tinuloy dahil alerto ito. Kinabukasan ay inaatake nila ito habang nagbibigay ng mga gamit sa science class. Tapos ginamit ni Koro ang kanilang lesson para kunin ang mga pagkain nila dahil wala pa itong sahod. Lumapit naman si Okuda para ibigay ang ginawa niyang lason dahil di daw siya magaling sa assassination. Ininom naman ito ni Koro pero nagbago lang ang kulay. Nang inumin ng isa pa ay nagkaroon naman ng pakpak at sa pinakahuling lason ay naging blanco lang ang sensei. Kaya sinabi ni Koro na tuturuan niya si Okuda mamaya na gumawa ng lason na makakapatay sa kanya.
Nilalandi ni Irene si Karasuma pero di ito umubra. Tapos tinuruan na ni Koro si Okuda na gumawa ng lason. Kaya kalaunan sa klase ay binigay niya ito sa teacher at pag-inom ay nakaramdam ng kakaiba saka naging likido ang katawan dahil hindi pala lason ang pinagawan niya sa bata kundi ay para magkaroon ng kakayahan na maging isang likido. Saka sinabi ng sensei na di kasi epektibo ang pamamaraan ni Okuda. At kung sinagasa daw ang gagawa nito ay ihahalo ito sa paborito niyang inumin. Samantala dumaan sila sa sinabing shortcut para makarating agad sa gymnasium pero napahamak lang sila. Kaya pagdating sa gymnasium ay pagod na pagod ang Class A. Tulad ng ibang mga araw ay kinukutya pa rin sila ng ibang mga klase at maging ang school dean ay minamaliit din sila sa speech kaya lalo silang pinagtawanan. Di sumama si Karma dahil wala daw siyang pake sa parusa. Samantala sinadya pala ng principal na merong isang pinagtatawanan na klase upang mas gumaling daw ang ibang mga klase. Dinala ng mga dalaga ang mga lagayan ng sandata pero nagalit si Karasuma dahil top secret ito. Naiinggit naman ang kababaihan sa ibang section dahil ang pogi daw ng teacher ng Class E. At agaw eksena din maging si Teacher Irina. Tinanong na naman ito si Nagasa kung may natuklasang bagong kahinaan ni Koro at para sabihin niya ay sinugsog siya sa mga papaya na ikinainggit ng mga kalalakihan sa ibang klase. Kalaunan ay walang kopya ang E-class ngunit pinagtawanan lang sila. Subalit biglang lumakas ang hangin at nagkaroon ng kopya ang Class E dahil kay Koro Sensei na sinusubukang patayin ni Witch. Nainggit ang dalawa sa E-class kaya nais banatan si Nagasa. Ngunit dahil sa tindi ng bloodlust ni Nagasa ay natakot ang dalawang Tokmol. Pero di nagustuhan ng principal ang nangyaring ito. Kinabukasan ay mas bumilis pa sa pagkilo si Koro Sensei para tutukan ng lahat ng estudyante. At kasalukuyan din itong nagpapahinga para di daw siya mapagod. Nagtungo ang principal sa E-class para sabihin na kailangang manatili ng E-class kung paano talaga ito. Dahil naniniwala siyang kung merong 5% na tamad ay 95% ang magiging masipag na mga estudyante kaya kailangang manatiling kulelat ng E-class. Nabalitaan niya rin daw na may pinagbantaan ng isang E-class na isang top student. Tapos binigyan niya ng puzzle si Koro na kailangang masolve sa 2 segundo ngunit di nagawa ng nilalang. At sinabing may mga problemang di masosolusyonan ng bilis saka ito umalis. Kinabukasan ay mas bumilis na naman si Teacher Koro. Kaya pagkatapos ay pagod na pagod ito. Pero ginagawa niya lang daw ito para tumaas ang kanilang grado at hindi na nila gustuhin pa siyang patayin. Pero mas nanaig ang kagustuhan ng mga estudyante na makuha ang 10 bilyon. Kaya nainis ang teacher at pinapunta sila sa schoolyard. Saka ipinaliwanag nito na ang isang mahusay na assassin ay may kakayahang patamain ng mga susunod na atake kung sumablay ang una. Tapos nagpaikot-ikot kaya nakagawa siya ng tornado. Pagkatapos ay nakita nilang gumawa ito ng isang field para sa kanilang training. At kung malaman niya daw na wala sa klase na ito ang may kakayahan na patayin siya ay wawasakin niya daw ang gusali ng Class E at saka siya aalis. Kaya nais niyang makapasok ang buong klase sa top 50 ng midterm. Nang dumating ang araw ng exam ay walang maisagot ang Class E at tila ba mga halimaw na tatapos sa kanila ang bawat mga tanong. Inatake ni Irene si Koro Sensei dahil isang kalokohan daw na makapasok sa top 50 ang Class E. Giit ng nilalang ng mga estudyante na ang mga ito ngayon kaya magkakaroon na ng pagbabago. Samantala nakakasagot na nga ang Class E na ikinagulat ng bantay na teacher. Pero isang di inaasahang tanong sa test ang tumapos sa kanila. Kaya tumawag si Karasuma dahil sa hindi patas na mga tanong. Dahil nababahala siyang baka umalis si Koro sa E-class at mawalan sila ng pagkakataon na patayin ito. Subalit sa kabila nito ay nakakuha pa rin ng matataas na score ang genius na si Karma. Dagdag pa ni Karma na para bang gustong umalis ni Koro sa Class E dahil natatakot ito sa kanila. Kaya napahiya ang nilalang at sinabing hindi siya tatakas at sinabing sa susunod ay kumuha sila ng mas mataas pang mga marka. Tinanong nila si Nagasa kung may kagrupo na siya sa class trip. Samantala si Koro Sensei ay excited na rin daw silang makasama sa class trip. Sinabi ni Karasuma na magtatrabaho pa rin sila sa assassination ni Koro at nagpadala na rin daw ng mga sniper ang government. Niyaya ni Nagasa si Karma sa grupo nila. Pero nabahala si Sigino dahil basagulero ito. Tapos in-invite din nila si Kanzoki na isang class idol. Dahil marami nang narating na bansa si Miss Witch ay sinabi ng mga bata na maiwan na lang siya pero nagalit ito. Binigyan sila ni Koro ng mga school trip guidebook. Sa first class sumakay ang ibang mga klase maliban lang sa E-class kaya tinukso sila ng mga ito pero natahimik naman sila nang makita si Teacher Irina. Pero pinagpalit siya ni Karasuma dahil kailangan niyang magsuot ng desente. Naiwan pala si Teacher Koro kaya sumabit na lang ito sa bintana ng tren. Tapos binigyan nila ng ilong ang sensei para magmukha itong tao. Nabangga ng mga dalaga ang mga high school. At nakuha na pala ng isa ang itinerary ni Kanzoki. Nanghihina si Teacher Koro pero di pa rin nila matamaan. Habang si Kanzoki ay napansin ng nawawala ang itinerary niya. Nagtungo sila sa iba-ibang mga lugar na may kinalaman sa assassination. Subalit nang pumasok sila sa isang eskinita ay dumating ang mga tokmol na nais mang trip. Nais daw ng mga ito ang mga babae pero tinapos siya ni Karma kaya naglabas ng patalim pero pinatalsik lang nito.
Subalit nabihag ang kababaihan kaya naman kinawawa siya ng mga ito. Saka pinatalsik si Sugino at sinuntok pa si Nagasa. At nang magising ay kinuha pala ang iba nilang kaklase. Dinala ng mga ito ang dalawang babae sa abandonadong lugar. At nagbanta na yayariin sila ng mga kalalakihan kaya maghanda na sila. Nakita nilang nasa guidebook pala ni Teacher Koro ang kailangan nilang gawin. Kinuha ng isa si Kayano at inihagis sa lumang sofa saka tinakot na wag silang magsusumbong. Ngunit nabasag ang mukha ng isang kasama dahil nahanap na sila nila Nagasay gamit ang guidebook ni Koro. Saka nagbanta si Karma na ipapadala sila sa ospital. Pero di natakot ang mga high school dahil may mga restbox sila pero tinapos na pala ni Koro ang mga ito. Sinugod nila si Koro Sensei pero wasak sila sa isang iglap lang. Saka nagbanta na wag gagalawin ang mga estudyante niya. Sinuntok pa niya ang dalawa tapos pinaguntog ang dalawa pang pangit tapos pinatalsik ang kanilang leader. Saka binatukan sila ng makapal na guidebook na bigay ng teacher. Kaya nakaligtas na sila at kinabukasan na lang nila gagawin ang assassination sa Sensei. Isang secret organization ang nag-hire ng assassin sniper para patayin si Koro. Samantala nakasakay sa isang tren ang buong klase kasama ang teacher para tignan ang mga nakabangka. Ngunit ito na rin ang hudyat sa sniper para patayin si Koro, subalit nagulat siyang pinigilan ng nilalang ang bala gamit ang pagkain. Sunod ay nanood naman sila ng isang play. At di nila alam na nakaposisyon na naman si Red Eye Sniper pero nakisali naman si Koro sa play kaya di niya ito pwedeng barilin. Sunod ay nilibang siya ng isang estudyante para makakuha ng clean shot si Red Eye pero di naman umubra ang bala niya sa mucus ng katawan ni Koro. Kaya di niya na alam ang gagawin ng tumawag si Karasuma para sabihing tumigil muna siya sa assassination dahil nasangkot sa gulo ang katulong niya sana pero patungo na ang target para tulungan sila. Pagsapit ng gabi ay nagpakita pa sa sniper si Koro para batiin ito. Nagsyabo-syabo na lang ang dalawa at naisip ni Red Eye na papatayin siya nito pero nais lang daw ni Koro na magpasalamat dahil kasama siya sa instrumento para matuto ang mga estudyante niya. Nag-quit na lang si Red Eye dahil hindi niya kayang patayin si Koro. Nalaman nilang magaling pala sa arcade si Kanzaki. Habang tinitignan ni Karasuma ang mga tumangging sniper dahil sa hirap ng trabaho, naisip nila Nakamura at Fuwa na silipan si Koro Sensei. Nang buksan nila ay puno ng bula ang tub pero mucus niya daw ito. Tapos bago siya ma-assassinate ay tumakas na sa bintana ang octopus. Pinag-usapan ng mga lalaki kung sino ang mga sikretong crush nila sa klase. Subalit nalaman ni Koro Sensei ang mga sikreto nila kaya hinabol nila ito. Maging ang kababaihan ay pinag-usapan ng mga crush nilang lalaki. Tapos pinilit pa nila na magkwento si Teacher Irina ng mga karanasan nito sa mga lalaki ngunit nakikinig na pala si Koro Sensei na tumakas agad. Kaya nagkaroon ng kaguluhan sa panghahunting nila kay Koro. Muntik na daw niyang may kwento ang kanyang love life kaya tinanong ni Karasuma kung ito ba ay noong tao pa siya subalit di sumagot si Koro. Saka napagtanto nila Nagasa at Kayano na napakasaya pala ng kanilang school trip dahil kay Koro Sensei.